World number 1 Magnus Carlsen tinapatan ng Asia's calculator ngayon na si Wei Yi dahil sa bigat at mga discarding niyang malalalim na sacrifices. Aggressive player itong si Wei Yi pero uubra ba yan sa world number 1? Yan po ang pag-aaralan natin sa round number 6 ng Bundesliga Team Tournament. Pag-aralan natin. White dito si Magnus nag-E4, C5 si Wei Yi, aggressive talaga pinili. Oh. Tinapatan ng Sicilian si Magnus. Nako po, ingat ka Wei Yi. At Najdorf ang pinasok. A4. Ayan na naman si Magnus. Mahilig siya sa mga unusual variation na hindi ganong inaaral. E5, Knight F3, Bishop E7, at nag-Bishop G5. Ang idea po niyan ay nagbabadya na tatagpasin ang Knight para yung Knight mamaya itatalon sa D5 ng buong buo. Yan ang laman ng Bishop G5. Pero sinangga kagad, may pangsalo kagad sa D5. At kinapture kagad ng mabilis ang Knight. Bishop takes. Pinasok na nga ang Knight para malakas. Knight D7 at nag-Bishop C4 para talagang grabe ka suportado ang Knight sa D5. Bakit binigay ni Magnus ang Bishop pair niya? Kasi po, yung isa sa mga bishop, kagaya nitong bishop sa F6 ay mahina, barado ng kanyang sariling pawn. Okay lang po yan. Ang aktibo lang na bishop dito yung light square bishop ni Wei Yi. Okay, nag-rook C8, istorbo muna sa bishop, Queen D3 sinuportahan at tumira kagad ng Knight B6 at yan ang novelty sa laban na ito. Ang old line ay simpleng castling lang. Okay, pero Knight B6 ang ginawa. Kinapture na, Queen takes, pinagka-capture lang, at nag-castling. Okay, parang dito, ang basa ko dito sa diskarte ni Magnus, may nakikita kasi siyang pang-target. Tatargetin yung weak D6. Nag-castling, Rook D1, ayan na, pinilahan na. Rook C6, depensa, nag-B3, Knight D7 para mag C4 at talagang mabind ang square D5. Imagine niyo po, lakas ng D5 square oh. Pero maganda dyan yung Knight, no? Kaso nga lang, magmamaneuver pa yung Knight eh. Knight C5, Queen E3, ilag, F5, ayan na. Ayaw nang patagalin ni Wei Yi. Kasi pag nagpa-waiting pa siya, baka mamaya matirahan ng Rook D5, patong tore, magkapila-pila yan dyan, kaya sinisira niya kagad yung solid formation ni Magnus. Kumapture, Queen takes F5, nag-Rook A2, ang plano po ay simpleng mag-Rook D2, bukod sa para maiwasan ang papasok na Queen C2 at maatake ang weak pawn sa B3. So double purpose ang Rook A2. Rook B6, pinilahan talaga. Rook B2, dinipensahan. Yun nga lang, syempre, ito na nga po yung mahilig mag-sacrifice. Kitang-kita ni Wei Yi yan. Ayan, oh, di makapture ni Magnus kasi bitin yung rook sa B2 at nag-rook BD2. Ayun. Samantalang, hanging pa ang knight sa A4, may pang-counter attack naman si Magnus sa D6. Bumalik, atake uli sa B3. Rook takes D6, nakipagsabayan na dito ng atake. Kinapture, takes, kasi may Queen B1 check. Ayun, babagsak din yung pawn. Knight E1, obligadong harangan at dito nag-E4 muna. Teka muna, kumarga ng lalim. Ano ba mangyayari kung halimbawang simpleng capturein ang pawn sa B3? Magro-rook B6. Goodbye po kaagad. Pin, one piece down. Kung queen naman ang pangka-capture dyan, kuha naman yung knight sa C5 ng buong buo. Kaya nag-E4 muna, mailigtas lang din yung pawn kasi hanging din naman. At nag-King F1. Nagpaniguro si Magnus na just in case. Talagang ready to capture na yung knight at may depensa na yung knight E1. Okay? At nag-Knight takes B3 na Rook B6 pinin. Ayun, may diskarte. Knight D2 check. Kwentado ni Wei Yi. Malakas talaga magkalkula ito, no? At nag-King G1. Kung ako ang puti dito, baka mapatira ako ng King E2. Kasi, di ba parang, ayan na, naka-3, tapos nakadikit yung knight. Kaso po, magku-Queen A2 lang. Bali, wala din pala yung nakadikit sa knight.
Ayun oh, naka-threat pa. Grabe, kasi pag kinapture ng Reyna ang Knight, ayun, may slide ng sacrifice. Sacrifice the rook! Ang sigaw ni Gotham Chess. Okay. Kaya nag-King G1 dito at nag-Queen A2. Depensa, may atake. Rook takes B7, Knight takes C4, and Queen D4. Hindi makakapture sa E4. Iniisip ko capturein eh. Mabibitin nga pala yung pawn sa F2. Kaya nag-Queen D4 lang. Threatening matcha sa G7. At dito mga kamatcha, sige po, pakiguess nyo ang brilliant defense na ginawa ni Wei Yi. Ispatan nyo nga mga kamatcha, sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Knight E5. Yan ang gusto ko sa laro ni Wei Yi. May lalim eh. O, sacrifice. Pang-block pa sa threatening matchas. Di makapture ang Knight. Again, hindi pwedeng bitawan ng pawn sa F2. Mamamatchas ang king ni Magnus niyan. Nag-H3. Pasingaw muna. Magkaratratan man ang capture, may tatakbuhan siya sa H2. Yan ang plano. At nag-Queen E6. Time na para dumipensa. Yun nga lang, bagsak ang pawn sa E4. Nag-Queen C6. Hinamon na ng queen to queen. Sigurista na si Wei Yi. Baka mamaya kung ano pa mangyari. Pero si Magnus na yan eh. The Pilit Boys team member. Leader pala. Kasi pag Queen B4, iwas sa queen to queen. Ayaw niya ng queen to queen. At nag-H6. Parang ang sarap mag-Queen E7 na. Mag-Queen F6 lang. Okay, H6, ginaya yung H3, pasingaw lang din. At nag-Queen B2. Tiniret ulit ang Knight, pero hindi nga makapture-capture yan. Hanging pa yung tore. Queen E4, dumipensa. At dito si Magnus naman ang bumawi ng tira, mga kamatyas. Brilliant! Sige po, pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatyas. Ito po ang tinira. Congrats sa nakakita ng Knight D3. Brilliant move. At pagkatira ng brilliant move, draw. Draw ang naging resulta. Pumayag na si Magnus. Bakit po? Kasi kakapturin lang yan ng queen. Kakapture, babawi. Tapos mag-queen G6 para depensahan ang pawn sa G7. At equal number of pawns. Pumayag na si Magnus. At kung titingnan natin ang kanilang match, bakit pumayag? O ano ba ang score nila sa kanilang match? Tingnan natin mga kamatyas sa kanilang team results. Standing against sa team nila Wei Yi. Nasa bandang baba sila eh. Medyo malayo-layo eh. Ayan. FC St. Pauli 3.5. Talo pala sila kila Wei Yi. Ang ka-teammate nila Wei Yi ay si Anish Giri, Sindarov, Van Forest, Andrei Esipenko, Raunak Sadwani, mga kamatyas. Ayan po. No? At nadali sila. Talo pala sila sa round number 6. At ang round number 7 nila ay magkikita-kita uli sila sa Germany sa February 1. Grabe, no? Magkakahiwalay ang schedule nila. Ano ba tong tournament na ito? Pang busy ba ito? Pang busy. Schedule nila ay February 1, round number 7. Ayan po mga kamatyas. Okay po, sana natuto kayo, no? At talagang walang magawa si Magnus sa Asia's Calculator. Talagang natibayan siya kay Wei Yi. Ang titindi ng sinacrifice na mga brilliant move na hindi makain-kain dahil sa bigat at may bawi no? So, yan po ang mga diskarte ni Wei Yi at matagumpay naman na nakadraw kay Magnus dito sa super long game na to. At abang pa tayo sa mga paparating na malakas ang tournaments mga kamatyas. Nandito lang po ang inyong lingkod, Coach I am Roderick Nava, aka Kamatyas. Maglilingkod po sa inyo, a-analyze natin ang mga games na malakas ang paparating. Kung kayo po ay may gustong ipa-analyze pa na interesting game, lapag nyo lang sa comment section below at magbigay po kayo ng link para hindi na ako mahirapang i-research yung inyong mga game na gustong ipa-analyze. At kung kayo may masasabi pa dito sa game na ito, lapag nyo lang din po sa comment section below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.